Sugar donut with bukayo fillings ang tawag ko dito. Butsi naman ang tawag ng iba nito. Napakasarap na pangmerienda. Tara, gawa tayo. Hi, I'm Dance, and this is my channel. Una po sa lahat ay gagawa muna tayo ng ating bukayo fillings. 2 tasang weighted coconut ang gagamitin natin dito. 1/2 cup na brown sugar at saka 1/2 cup na muscovado sugar. Magdagdag din tayo dito ng 1/2 teaspoon na fine salt at pagkatapos ay 1 teaspoon na vanilla essence. At 1/4 cup na water at haluin lang po natin ito muna ng maigi at iluluto lang po natin ito hanggang sa mag-reduce po ang liquid ng ating bukayo dito at hanggang sa malapit na pong mag-caramelize ang ating sugar dito para sa ating bukayo. At kapag ganito nang ang consistency ng ating bukayo na almost dry na po, ay hahanguin na po natin ito at pagkatapos ay itatabi lang muna natin ito. Sa isang mixing bowl ay maglagay po tayo ng 1/2 cup na evaporated milk at pagkatapos lagyan natin ng 1 teaspoon na instant yeast at saka 2 tablespoon na sugar. Haluin lang po natin ito ng maigi at pagkatapos po ay isi-set aside muna natin ito ng mga 5 minutes para makita natin kung talagang active pa po ang ating yeast dito. O ayan, active pa po ang ating yeast dito kasi po bumula po ang ating yeast po dito. Mag-crack naman po tayo ng 1 medium na itlog dito at pagkatapos ay ihahalo lang po natin ito. Haluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa mag-well combine po ang ating egg dito sa ating yeast at evaporated milk na mixture. Idagdag naman natin dito ang ating 1 3/4 cup na all-purpose flour at saka maglagay tayo ng 1/2 teaspoon na fine salt. Haluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa makabuo po tayo ng isang dough dito. At kapag nahalo na natin ito at maging isang buo na ang ating mixture po dito, ay gamit ang ating malinis na kamay ay ininid po natin ito, imamasa po natin ang ating dough dito. At habang ginagawa natin dito ang ating dough dito, ay special shoutout natin si Lina Secreto ng Country Homes 1 ng Tagaytay City at saka si Nang Nang ng nasa Hong Kong po. At saka po si May Faye Manzanes ng Binyan, Laguna at saka si Elvera Tagunin ng Italy. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking mga video recipe dito. At ngayon naman po ay maglalagay po tayo ng 1 tablespoon na softened butter dito at imimikos-mikos lang po natin ito hanggang sa mahalo ang ating butter dito sa ating dough. At this point ay siguro mas maganda i-transfer natin ang ating dough sa ating working table na merong flour at pagkatapos ay ininid lang po natin ito. Imamasa lang po natin ang ating dough hanggang sa maging smooth po ang texture ng ating dough. Siguro mga 10 to 15 minutes ang ating pagmamasa dito. Mano-mano lang po ang ating pagmamasa dito kasi wala po tayong electric dough mixer.
At kung nandyan pa po kayo nanonood sa ating pagmamasa ng ating dough, ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saang lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. At pagkatapos ng 10 minutes sa kamamasa ng ating dough ay ganito na po ang texture ng ating dough, ay hindi naman kailangan na maging super smooth ang ating dough dito kasi hindi naman po ito pang tinapay. At pagkatapos po ay i-rest lang po natin ito sa isang mixing bowl na merong pinahiran ng ating oil. Ipaparest lang muna natin ang ating dough dito ng mga 1 oras po o hanggang sa mag-double po ang size ng ating dough dito. Tatakpan lang po natin ng cellophane o plastic o kahit anong tela na pwedeng pagtakip dito sa ating dough. At hahayaan lang po natin ito ng mga 1 oras para umalsa po ang ating dough. Pagkatapos ng 1 oras ay ganito pa na po ang pag-alsa ng ating dough dito, ay i-pounce lang po natin ito para matanggal po ang air sa ating dough dito at pagkatapos ay ililipat uli natin ito sa ating working table po. At hahati-hatiin natin ang ating dough into 8 equal parts po. At bago po nating hatiin ay titimbangin muna natin ang ating dough para malaman natin kung tag-iilang timbang ang bawat pieces ng ating dough dito. Ito po ay natimbang ko ng 383 grams po. So divided by 8. Yun po dapat ang measurement o bawat piraso ng ating dough. I-form lang muna natin into alag ang ating dough dito at pagkatapos po ay hahatiin natin ito ng 2 at pagkatapos yung bawat kalahati ay hahatiin uli natin ng 4 ang ating dough dito para maging 8 pirasong dough ang ating magagawa dito. At tulad ng sinabi ko kanina, kailangan pantay-pantay ang timbang ng ating dough dito. Kailangan natin timbangin ito kung talagang pangbenta ang ating gagawin dito para pantay-pantay ang laki ng ating nagawang donuts mamaya. Pero kung wala naman po kayong timbangan ay okay na rin po. Itansya na lang po kung pantay-pantay ang ating pagkagawa ng ating dough, pagkapira-piraso ng ating dough dito. Bibilugin muna natin ang 1 pirasong dough at pagkatapos po ay i-flufflatin natin ito ng ganito, ng pabilog at maya-maya ay lalagyan na natin ng ating bukayo fillings. Mag-scoop tayo ng siguro 1 tablespoon sa ating bukayo fillings at pagkatapos ay balutin po natin ito ng dough at isisil po natin ang ating dough dito para hindi po lumabas ang ating fillings po dito at pagkatapos ay bibilugin po natin ito at bahagya po natin i-press o i-flufflatin ang ating dough dito. Ganito po dapat ang hitsura ng ating dough dito at pagkatapos sa isang plato na lightly greased with oil ay ilalatag po natin ito na merong spaces po at pagkatapos ay paalsahin muna natin ito ng mga 30 minutes po covered with cellophane po.
After 30 minutes ay ito na po, umalsa na uli ang ating dough dito at ito po ay handa na nating iprito hanggang sa maging golden brown po ang ating donuts o butsi dito. At ganito po dapat ka light brown ang ating prinitong donuts o butsi dito at iro-roll po natin ito sa granulated sugar bago po natin iserve ito habang mainit-init pa po ito.